Hello mga Bex! Welcome again to my ulam serye. For today's ulam, magluluto tayo ng ginataang santol with laing. Last week nga pala, bumili ako ng 4 na malalaking santol tapos binuro ko siya ng 1 week sa asin. So ito na yung kinalabasan niya ngayon. Mas mawawala kasi yung pakla ng santol kapag binuburo natin siya sa asin ng 1 week or mga 5 days, okay na yun. Siyempre, para sure na sure tayo na mawawala talaga yung pagkapakla ng santol, siyempre pipigain natin siya ng mabuti. Ayun, sa sobrang piga ko nga, hindi ko na mamalayan, pati kamay ko, daliri ko, napipiga ko na. Namumula na Disturb. Well, ganun talaga. Tulad nga ng sinabi ko sa mga nakaraang video ko, kung gusto mo ng masarap ng ulam, aba syempre, paghirapan mo. Tama! Pagkatapos ko nga mapigaan yung santol, papakuluan ko naman siya, tapos papalamigin lang at pipigaan ulit. Para matanggal din yung alat niya kasi nga marami akong nilagay na asin dito sa pagkakaburo ko. Sa pag-isa naman, bumili lang ako ng 1/4 na taba ng baboy, purong taba ng baboy ito mga beksa, kasi dito tayo kukuha ng mantika na ipanggigisa natin. Tinakpan ko nga muna kasi nga natatalsikan ako. Dahil malamig ka na, mamaya ka na. Nung nagmantika na nga yung mga taba ng baboy, ayan, ginilid ko muna siya kasi magigisa na tayo at uunahin ko syempre ang luya. Luya na lang ang nakita kasi nga hindi ko na videohan yung paglagay ko ng sibuyas saka ng bawang. Ano ba yan? Naglagay din pala ako ng isang balot na tinapa. Galunggong yan, 4 na peraso, 50 pesos. Okay lang. Kakaiba talaga yung lasa ng mga gatang luto kapag nilagay mo talaga siya ng tinapa. Tinimplahan ko na rin pala ito ng paminta at magic. Set up! Nung natutong na yung tinapa natin, nilagay ko na yung pangalawang piga ng gata. 3 peraso pa lang nyog yung ginamit ko dito. Nagkakahalaga ng 25 pesos ang isa. Okay lang. Nung pagkakulo nga, inilagay ko na yung santol yung Majumbu. Tsareng. Maya nga lang din, nilagay ko na yung laing natin. Pero bago ko siya lagay sa kawali, sinausaw ko muna siya sa kakang gata. Kaya ko siya sinausaw muna para lahat ng dahon ng gabi is malagyan siya ng gata. Kasi nga, pag nilagay natin yan sa kawali, bawal siyang haluin, di ba? Makati pag hinahalo ka agad. So kahit hindi mo siya haluin, okay lang. Kasi lahat ng portion ng dahon ng gabi is may gata na. Ayan, hindi ko tuloy na record yung pagkakalagay ko ng laing dun sa kawali. Ang dami kasing chika, ang dami explanation. Tsareng. At nilagay ko na pala yung kakang gata. Yan yung pinakahuling gata na natin. So bawal haluin na, makati ka pa naman. Tsareng. After 10 minutes nga ayan, kumikibot-kibot na sila. At sa pagkakataong ito, dandahan ko na nga siyang hinalo kasi mukha na luto yung laing eh. At bukod doon, syempre, mabilis din masunog yung gata. Pagkatapos ko ang haluin, naglagay na rin pala ako dito ng patis, pandagdag lasa lang. At naglagay na rin pala ako dito ng pork cube. Hinalo-halo ko lang ito ulit dahil nga tulad ng sinabi ko, mabilis nga masunog yung gata, lalo na kapag malapit na siyang maluto. Kaya alalay talaga tayo sa paghahalo. Ang sarap niya ng tignan, oh my God. Kasi nga, makrema de fota. Pagkatapos ko ang haluin, ayan, hinayaan ko ulit siyang kumulo at magmantika. Mas masarap talaga sa ginataang santo, lalong-lalo na sa ginataan laing na nagmamantika talaga yung gata. Oh, sarap. Ayan, at nag-iba na nga yung kanyang kulay. Parang paluto na yung gata. Ayan, no, pamantika-mantika na siya. Parang nag-olive oil. At bago ko pa nga matuyuan itong niluluto ko, naglagay na ako ng siling haba. Iniwahiwa ko lang ito ng paslan. Pagkalagay ko nga ng sili, hinalo ko lang tulad kasi nga nangangamoy latik na. Ano to, Biko? Hindi tayo magkusuman. Tsareng. Parang hindi niya ako satisfied dun sa siling haba. Kaya naglagay ako ng siling labuyo. Alam niyo naman, sa mga ganitong luto, mas masarap talaga kapag meron kagat ng anghang. Naku, ang sarap, grabe, oh. Parang mapaparami ako ng kanin nito. My God, ang sarap mo. Tsareng. Sorry ako, napapatakam ko kayo. Ako man din, natatakam talaga. So paano? Tara, kainin mo yung laing ko at kainin ko yung santol mo.